Sa hapong ito, tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos hango po sa aklat ng Galatians. Sabi po doon sa Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Sabi po doon, "So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith." Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita na ating pag-aaralan. Saglit muna tayo yumuko, tayo muna ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos minsan pa sa oras na ito na kami dudulog sa inyo at sa inyo po namin, Lord, patuloy pinagkatiwala ang pag-aral na yung salita. Samahan nyo kami, gabayan nyo kami, Panginoon, ang Lord, ikaw po lamang ang siyang maitaas. Ikaw lamang ang madakila, maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, sa inyo po namin, ugad patuloy pinagkatiwala ang lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Purihin po ang Panginoon at muli isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa ating napag-aralan po, ang sabi nga po doon, ito po ay hango po to sa pag-aralan po natin ay mula verse 1 up to 10, pero kinukuha ko yung pinaka-text na ho natin ngayon ay yung verse 9 and 10, na wag lang po tayo manghinawa, wag lang po tayo mapapagod sa paggawa ng mabuti, at matatandaan po natin na kapag tayo po ay nasa Panginoon, tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Maraming pong salamat, at Lord, sa oras na ito, nanampalataya po ako na ang Panginoon po ang siyang mangunguna sa bawat isa sa atin. Praise God, praise God. Okay. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po ng verse 9, don't get tired of doing what is good. Alam niyo po mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi po dapat tayo manghihinawa sa paggawa ng mabuti. Hindi po tayo manghihina, hindi po tayo manglupaypay. Do not discourage. Do not be discouraged. Do not get discouraged. And do not give up, for we will reap a harvest of blessings in due time or in appropriate time. Yun po ang pangako ng Panginoon, na magpatuloy tayo sa paglilingkod, sa paggawa ng mabuti sa kanyang ubasan. Marami pong salamat, at anampalataya po ako na sa hapong ito may mga kapahayagan ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Okay? Praise God. Sabi po doon, it is discouraging to continue to do right and receive, no word of thanks or see tangible results. But Paul challenges the Galatians, and challenges us to keep on doing good and trust God for the results. In due time, we will reap a harvest of blessing. Purihin pong Panginoon. Ito po yung minsan nangyayari sa atin, reaction po natin, at minsan nanghihina din po tayo sa paggawa ho natin ng mabuti, sa pagsunod ho natin, pero wala man lang, kumbaga, pumapansin, wala man lang gumagawa ng o yung tumatapik man lang sa atin, o thank you word, wala man lang words of recommendation. But makikita po natin, anumang sitwasyon, magpatuloy po tayo sa paglingkod sa Diyos. Hindi man tayo napapansin ng tao, tandaan po natin, may isang nakakita sa atin at pumapansin sa atin. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong manghinawa, don't get tired. Kaya Paul is challenging the Galatians and also sa atin sa panahong ito to keep on doing good and trust God
for the results. Kasi pag hindi po tayo nanghihina, kapag hindi po tayo nang lupaypay at nagpatuloy po tayo, tandaan po natin, in due time, we will reap a harvest of blessings. Okay? Tingnan po natin mula po sa verse 1 ng Galatians. Sabi nga po doon, 1 up to 3, sabi po doon, dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path. And be careful not to fall into the same temptation yourself. Share each other's burden, and in this way, obey the law of Christ. If you think you are too important to help someone, you are only fooling yourself. You are not that important. Yan. Paalala din ulit to sa atin, mga kapatid. Isa sa mga bagay na gusto ng Panginoon, kaya by the way, pinamagatan ko tong doing good. Ang ating pamagat po dito, ang sabi to, doing good to all. Kaya makikita po natin dito, nais ng Diyos na tayo po ay gumawa ng mabuti. At makita po natin, isa sa mga bagay na makita po natin to ay yung tulungan natin ang kapwa. Kung lalong-lalo na doon sa mga nanghihina, bumabagsak, tulungan po natin sila. Ang sabi nga doon, no Christians should ever think that he or she totally independent and doesn't need help from others. Yan. Tanong po natin yan. Wala pong nag-iisa dito sa mundo. Kailangan natin ang kapwa. Lalong-lalo na ang kapwa mananampalataya. And no one should feel excused from the task of helping others. Ito po yung utos po sa atin. We have to help. We have to share anuman ang pangangailangan ng iba. The body of Christ, the church, function only when the members work together for the common good. Yan. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, sa kasamahan po natin, kailangan po na gumawa po tayo ng tama, gumawa po tayo ng mabuti. Kaya praise God. At ang sabi nga po doon, doon sa ating binasa, no Christian should ever think that he or she is totally independent. No man is an island. Okay, tandaan po natin yan. Kailangan natin ang tulong ng ating kapwa. Kaya, praise God. At sabi nga po doon, sabi po doon, the body of Christ, the church, function only when members, yan, function only when members work together for the common good. Okay? Nais ng Diyos na ang ating paglilingkod, lalo sa iglesia na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. We have to work together for the common good. Ano po ba yung common good? Para sa ikabubuti ng lahat at makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Dapat sa panahon natin ngayon, ang iglesia, ang katawan ng ating Panginoon ay nagkakaisa. Hindi po tayo nagkawatak-watak. Nagkakaisa po dapat ang body of Christ. Kaya po, ang sabi nga doon, the body of Christ, the church, function only when the members work together for the common good. And do you know someone who needs help? Sa panahon natin ngayon, marami po. Marami pong nangangailangan. Actually, maalala ko nga po doon sa ating intercessors ng Light TV, isa sa mga assignment po natin, makikita po natin ito na meron ka bang alam na nangangailangan, tawagan mo. Okay? Kontakin mo siya. At kung nangangailangan, bigyan mo siya ng kunting ayuda o whatever. Ipapakita natin yung pagmamahal sa Diyos. Is there a Christian brother or sister who needs correction or encouragement? Humbly and gently reach out that person. Okay? Pag may nangangailangan, may needs correction, nagkakamali, at kailangan mo siyang i-encourage, lapitan mo siya. Humbly and gently reach out that person. At
Kapag ginawa ho natin yan, doon sa, ang sabi po sa aklat ng John 13:34, ang sabi ng John 13:34 to 35, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another, and by this everyone will know that you are my disciple if you love one another. Ito ang nais ng ating Panginoon. Sa sinumang nangangailangan, sa sinumang nang lupaypay, nanghihina, at nawawala na po at need ng encouragement at dapat po natin silang abutin. Dahil ito ang utos ng Panginoon. Part ng ating paglapit sa kanila, yung ating pagmamahal sa kanila na nawa sila hindi po mapapahamak. Kaya sabi ng Panginoon, I give you a command, a new command, love one another. Dahil kapag mahal natin ang kapwa, mahal natin ang Diyos, makikita po natin, hindi na tayo magnakaw, hindi na tayo magsisinungaling, hindi na, whatever na doon sa sinasabi sa 10 utos, makikita po natin, hindi na natin to magagawa dahil mahal natin ang kapwa. Kaya ito yung command ng ating Panginoon. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Okay? Ang sabi ng verse 4, sabi po dito, pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done, and you won't need to compare yourself to oneself. Mga kapatid, makikita po natin, nais ng Diyos na sa ating paggawa, we have to pay careful attention to your own work. Ibig sabihin, may mga kanya-kanya po tayong mga ginagawa, pero dapat po kung ano yung ating ginagawa, dapat mahalin po natin ang ating ginagawa. For then you will get the satisfaction of our job well done, and you won't need to compare yourselves to anyone else. Sa ating pagtatrabaho po, dapat po gawin po natin ng tama at hindi na po kailangan po natin. No need. You won't need to compare yourself to anyone else. Hindi po dapat natin ikumpara sarili natin sa iba. Ang sabi nga po doon, when you do your best, you feel good about the result. Tandaan natin, kapag ginawa ho natin yung tama, masasatisfy ka, maging maayos ka dahil yung result, masasatisfy ka dahil ginawa mo ito ng tama, ginawa mo talaga ito ng ayon sa kalooban ng Panginoon, and there's no need to compare yourself with others. But may mga tao pa rin make comparisons for many reasons. Number one, some point out other flaws in order to feel better about themselves. Yan. Nagko-compare po sila, kino-compare po nila ang mga kahinaan ng iba para po sila ay parang lumilitaw ay parang magaling. Pero tandaan ho natin mga kapatid, wala pong magaling sa atin. Wala pong magaling sa atin. At isa pang dahilan, others simply want reassurance that they are doing well. Yung iba naman, kinukumpara po nila sa para mapansin, ay ginawa ko yung sa akin, hindi gaya nila na ganito, ganyan. Basta ginawa ko yung akin. No need to compare. At ang sabi nga po doon, when you are tempted to compare, look at Jesus Christ. His example will inspire you to do your very best, and His loving acceptance will comfort you when you fall short of your expectation. Yun po mga kapatid, makikita ho natin, sometimes kino-compare natin sarili ho natin sa iba. Gusto natin mapansin, gusto natin makita, malaman nila mas magaling ka. Pero tandaan ho natin, wala pong magaling sa harapan ng Diyos. At kung tayo po ay natitempt na i-compare natin sa ating sarili, we have to look unto Jesus. His example will inspire us to do your very best. And His loving acceptance will comfort you when you fall short of your expectation. Kung hindi natin nami-meet yung ating expectation doon sa paggawa, at least nakukomfort tayo dahil ginawa natin yung mga bagay ng tama. You give a 100%
doon sa iyong mga ginagawa. Hindi man natin nami-meet yung talagang expectation, but still, makukomfort po tayo dahil ginawa po natin ng tama ang ating mga trabaho. Okay? At sabi po ng verse 5, For we are each responsible for our conduct. Galatians chapter 6 verse 5. For we are responsible for our own conduct. Mga kapatid, this is a very basic. Kung anong ginawa ho natin, ikaw po ang maging responsible. Huwag po natin ipasa sa iba. Huwag po natin isisi sa iba. Kapag may mga nangyayaring hindi maganda, ikaw po ang responsable sa mga bagay na yon. Kung anong ginawa mo, ikaw po ang magiging responsible. Kaya hindi dapat natin isisi sa iba ang pagiging hindi natin nagawa ng tama, hindi natin na-meet yung expectation, ikaw po ang may dahilan. Kaya tandaan po natin, ang sabi ng Matthew chapter 12, verse 36 to 37, But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by their words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Kaya makikita po natin, sa mga bagay na ating ginagawa, maging accountable po tayo. Okay? Sabi sa ibang translation nga I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every careless words. For every careless words. Dito po, for every empty words they have spoken. For every careless words. Kaya maging maingat po tayo sa pagsasalita. Maingat po tayo sa pagbitiw ng mga salita. Dahil minsan, ng ating salita, dahil sa ating papabayaan din po, ay nakakasakit po tayo ng damdamin ng kapwa. At tandaan po natin, we are responsible for our conduct. Okay? Napakahalaga po dito na dapat alam po natin ang mga bagay na ito. Dahil sabi nga doon, pagdating ng panahon, naharap tayo, we have to give an account for every empty words or careless words we have spoken. Lalong-lalo na kapag ang mga salitang ito ay nagbibigay ng nagdudulot ng sama ng loob sa kapwa. Okay? And verse 6, makikita po natin, those who are taught the Word of God should provide for their teachers, sharing all good things with them. Ito po yung sabi ng Galatians 6, verse 6. Those who are taught the Word of God should help their teachers by paying them. Makikita po natin, Paul says, ito po yung sabi po ni Pablo sa kanyang mga students o sa kanyang mga disipulo. Paul says that students should take care of the material needs of their teachers. At ito po yung makikita po natin, kung babasahin po natin, andun po to, 1 Corinthians chapter 9, verse 7 to 12. Makita po natin dito. Ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo sa mga sinasabi niya dito sa verse 6 ng Galatians chapter 6. Kaya, it is easy to receive the benefits of good Bible teaching and then to take our spiritual leaders for granted, ignoring their financial and physical needs. Paalala po ni Apostol Paulo, ang sabi po niya, we should care for our teachers, not grudgingly or reluctantly, but with generous spirit, showing honor and appreciation for all they have done. Dito makikita ho natin yung pagpasok po ng appreciation. This month, mayroon pong appreciation month. Makikita po natin. Ito'y sinabi ni Apostol Pablo. We should care for our teachers. Sa iba pong mga verses po, we should care for our leaders, for our pastors.
not grudgingly or reluctantly, but with generous spirit, showing honor and appreciation for all they have done. At makikita din ito sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18. Ang sabi po doon, elders do not 17 po to, hindi 7. Elders who do their work well should be respected and paid well, especially those who work hard at both preaching and teaching. For the scripture says, you must not muzzle an ox to keep it from eating as it treads out the grain. And in another place, those who work deserve their pay. Ito po ang sabi ng Panginoon. Ito ang sabi po ni Apostol Pablo sa kay Timothy in the book of 1 Timothy chapter 5 verse 17. Elders who do their work well should be respected and paid well. Makikita po natin ito sa panahon natin ngayon. We honor our leaders. Brother Eddie, we honor our leaders. Lahat na nasa itaas po natin. Ang ating pastor sa ating Area 15, Pastor Abilma, we honor our leaders. We honor our teachers. Kaya napakalaga po na maintindihan po natin ito. Na ang mga bagay na ito, gaya nating title, doing well to all. Doing good to all. Kaya bahagi po ito sa mga dapat po gawin ng isang mananampalataya. Gawin natin ang mabuti sa kapwa. Okay? At ang sabi po ng Galatians verse 7 and 8, do not be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Okay? And verse 8, those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from the sinful nature, but those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Ito po yung prinsipyo ng Panginoon. What you sow is what you reap. Okay? Kung anong itinanim, yun din po ang ating aanihin. Kaya do not be misled, and we should not mock God. Dahil ang sabi nga doon, we will always harvest what you plant. Kung nagtanim tayo ng masama, kung nagtanim tayo ng galit, aani po tayo ng galit. Aani din po tayo ng masama. Kaya kung tayo'y nagtatanim ng mabuti, kung tayo'y nagtatanim ng panalangin sa kapwa, na sila pa'y pagpalain ng Panginoon, na sila'y maging maayos ang buhay, alam nyo po, ang ano po dito, magha-harvest po dito, ay yung taong nananalangin. Magha-harvest din po siya. Kung ano yung kanyang itinanim, kung nagtanim siya ng panalangin, na ang kanyang pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay ay makakilala sa Diyos, he will reap the harvest of what he was doing. Kaya matandaan po natin mga kapatid, paalala lang po dito sa verse 8, those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. Kung anong ginagawa ho natin mga karumihan, kasalanan sa panahon natin yon, aanihin ho natin yan pagdating ng panahon. We will harvest decay and death. Ang sabi nga po doon. Kung ano yung ating itinanim, yun din po ang ating aanin. But those who live to please the Spirit, kapatid, ang sabi nga po doon, will harvest everlasting life from the Spirit. Praise God. At panghuli, sabi nga po doon, it would certainly be a surprise if you planted corn and cassava came up, or another na pananim, palay or whatever, kamote or whatever. It's a natural law to reap what we sow. Yan. It's true in other areas too.
If you gossip about your friends, you will lose their friendship. Okay, tandaan po natin ni mga kapatid. Kung ichichismis mo ang iyong kaibigan, mawawala ang inyong pagkakaibigan. Every action has results. But if you want to please your own desire, you will reap a crop of sorrow and evil. But if you want to please God, you will reap the joy and everlasting life. Kaya may tanong po ako dito sa bawat isa bago po tayo magtatapos. What kind of seeds are you sowing? Anong klaseng binhi ang ating itinatanim sa panahong ito? Okay? At panghuli, Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Yun po yung ating teksto na kagin pinili kanina. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Ang sabi po doon, huwag po tayong manghinawa. Don't get tired of doing what is good. Ibig sabihin, gawin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. At kung may pagkakataon, ang sabi nga, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Kapatid, sa panahong ito, marami pong nangangailangan. Even Christians, marami pong namimighati, na maraming tao po nasa kalungkutan, nasa pangamba sa panahon natin ngayon. Kailangan nila ang iyong tulong. Kailangan nila ang comfort mula sa Diyos. Kailangan nila ang encouragement ng bawat isa sa atin. And you, ang sabi nga doon, ano bang klaseng binhi ang ating itinatanim o ating ipinupunla para pagdating ng panahon, tayo po'y aani. Mga kapatid, napakahalaga po na ang bawat isa sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, we should not get tired of doing good to everyone. At pangwakas po, sabi nga po doon, it is discouraging to continue to do right and receive no words of thanks. But Paul challenged the Galatians and he challenges us to keep on doing good and trust God for the results. In due time, we will reap a harvest of blessings. Yun po ang mensahe ng Panginoon. At pangwakas po, bilang panghuli po, ang sabi po ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 11 to 13, ang sabi po doon, we hear that some among you are idle and disruptive. They are not busy. They are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they ate. And as for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good. Kung isa-summarize po natin to mula sa verse 11, may mga tao na wala nang ang ginagawa, nakikialam pa, nakichismis pa, doon sa mga taong may ginagawa. Ang sabi nga po doon. At dito sa verse makita po natin, mayroon po sinasabi po doon sa aklat na yun, huwag pakainin ang tamad. Totoo po yan. Dapat hindi natin pakainin ang mga tamad. Ang sabi nga doon, dahil makikita po natin, tamad na nga, wala nang ginagawa, marami pang puna doon sa mga taong gumagawa. They are not busy but busybodies. And such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat. Kaya ibig sabihin po, huwag nang pakainin ang mga tamad. Kaya po paalala, bilang pangwakas po, parting word, as for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good.
Purin po ang Panginoon sa mga salita na ating pag-aralan sa araw na ito. Tayo po'y saglit na yumuko, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Lord, sa lahat ng bagay na ginawa niyo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa kapahayagan na ibinigay niyo po sa amin sa mga talata, Lord, na aming pinag-aralan sa aklat ng Galatians, chapter 6, verse 1 to 10, O God. Maraming pong salamat, Panginoon. Nawa patuloy na masumpungan niyo ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo, Lord, ang mga kapatid sa pananampalataya na patuloy na naglilingkod sa inyo, gumagawa ng mga bagay ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Sa inyo ko po ugad patuloy ipinagkatiwala ang buhay ng bawat isa. Marami pong salamat sa inyo ko po, O Diyos. Patuloy pinagkatiwala ang mga anak mo, God, lalong-lalo na Panginoon sa panahong ito na mayroong pandemic. Patuloy na pakaingatan niyo po ang bawat isa. Cover us, O God, with your most precious blood, Lord. At nawa, Panginoon, patuloy naming maranasan ang iba yung pagkilos niyo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, at nawa sa opportunity ito na ang bawat isa, Lord, ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa pandemic nito. Patuloy bigyan niyo kami, Lord, ng boldness, Panginoon. Embolden us, O God, upang mapatuloy naming magampanan ang aming mga tungkulin bilang mga lingkod mo. At Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang mga naabot ng live stream na ito, O God. I-bless mo ang kanilang mga buhay. Anumang pangangailangan, Lord, ikaw po ang kumakatugon sa lahat ng ito. Salamat, salamat, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. God bless po sa inyong lahat at naway tayo patuloy pagpalain ng ating buhay at makapangyarihang Diyos. God bless po.